So ito na nga mga tol, ang pagpapatuloy ng flashback ni King Harald. Malalaman natin yung mga nangyari sa pagkasilang ni Loki. Grabe nga yung ginawa ng nanay niya, pero mas matindi nga si Loki. So One Piece Chapter 1153 spoiler, at ang title nga nito The Birth of Loki. Sa cover page nagpapatuloy ang paglalakbay ni Yamato kung saan na-meet niya naman si Kiko sa Ringu. At sinasabi na si Ukiko na nga ang daimyo ng lugar na yan. At ito na nga ang simula ng chapter mga tol, kung saan na-meet nga ni King Harald ang nanay ni Harudin, at ang pangalan nga nito ay Ida. Nakita ni King Harald na natrap ang babae sa isang circus, kaya talagang nagalit nga ito. Dahil dyan winasak niya nga ang bayan para palayain si Ida, pero nagalit nga sa kanya ang babae at pinagalitan nga siya. At sinabi ni Ida na niligtas daw siya ng bayan na yan at nagtatrabaho siya sa circus para makabayad sa kabaitan sa kanya ng mga tao. So epic fail mga tulang ginawa ni King Harald, kung saan nag-react nga agad siya sa nakita niya. Yun tuloy, nagalit sa kanya ang babaeng nagustuhan niya. Pero ayun nga, dahil sa mga pangyayari naging humble si Harald at na-inlove nga siya sa babaeng si Ida. Inuwi niya nga ito ng Elbap at nagsimula na nga si King Harald na i-modernize ang lugar nila at nakipag-alliance na nga rin siya sa iba't ibang lugar. So mukhang napakalaki talaga mga tol yung pinagbago ni King Harald nang makilala niya nga si Ida. Talagang nagbago nga siya, mukhang naging matino na, at pati nga ang Elbap binago niya, at mukhang mas naging open na nga sila sa ibang mga bansa dahil na rin sa nakikipag-alliance na nga sila. So matapos nga ang ilang taon pinanganak na si Harudin. Gusto ni King Harald na pakasalan si Ida, pero ipinagbabawal nga ito ng mga elder dyan sa Elbap. So alam na nga natin yan mga tol dahil sa naipaliwanag na nga yan dati, kung saan hindi nga tinuturing na pure blood o parang may dungis nga yung dugo ng ibang mga giant na hindi nagmula dyan sa Elbap. Siguro tingin nila nahaluan na nga ng ibang lahi ang mga ito, despite na mga giant nga rin sila. So dahil nga dun pumili raw ng ibang babae ang mga elder para ipakasal kay King Harald. Ang pangalan nga nito ay Istrid at isang pure blood descendant ng Elbap. At sinasabing meron nga raw itong basbas ng omens. At mula nga dyan mga tol, isinilang na nga si Loki. Pero takot na takot nga mga tol si Istrid dahil sa mata nito na gaya sa ahas. At dahil dyan, itinapon nga mga tol ni Istrid si Loki papunta sa underworld. So grabe mga tol ang ginawa ng nanay ni Loki. Mukhang pagkasilang pangalang mga tol dahil sa ayaw sa kanya ng nanay niya, itinapon nga siya sa underworld. Baby pa nga siya mga tol at alam natin kung gaano kataas yon. At napakadelikado nga ng underworld dahil sa maraming mababangis na halimaw ang nandun. At maring ito na nga talaga mga tol yung dahilan kung bakit ngayon meron ngang taklob yung mata ni Loki. Hindi natin siya masisi mga tol dahil na rin sa ginawa sa kanya ng sarili niyang ina. Reference nga rin ito mga tol sa Vikings at Norse mythology dahil meron niyang anak si Ragnar doon na si Sigurd the Snake Eye. At ito nga ang last part ng chapter mga tol kung saan matindi nga ang ginawa ng baby na si Loki. Matapos nga siyang itapon ng nanay niya sa underworld, ipinakitang gumagapang na nga sa madilim na lugar na yan ang baby na si Loki. At ang matindi mga tol, napapalibutan nga siya ng mga halimaw pero bagsak nga ang mga ito. At sinusubukan nga raw ng baby na si Loki na umakyat mag-isa sa Adam Tree. So dyan palang mga tol, masasabi natin na grabe nga si Loki pagkasilang pangalang sa kanya. Most likely, nakagamit nga siya ng Conqueror's Haki baby pa lamang para mapabagsak ang mga halimaw. At kahit na nga ganyan yung sitwasyon niya mga tol, kakasilang niya palang aakyat nga siya ng Adam Tree. At gusto niya ang bumalik sa kastilyo kung saan nga siya nakatira. So focus nga lang talaga mga tol ang chapter na to sa flashback ni Loki at King Harald. Pero okay nga lang din yun para alam natin yung tunay na nangyari. At tingin ko sa susunod na chapter, ipapakita na nga yung matinding nangyari sa kastilyo kung saan namatay na nga ang hari ng Elbap na si King Harald. Anyway, ayan nga lang mga tol ang kabuuan ng spoiler video natin. Let me know na lamang sa comment section below kung ano bang reaction nyo sa chapter na to. Kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. May break nga pala tayo next week kaya 2 linggo yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!